Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya sa kanya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Kanina po bago magmisa ay minabuti ni Father Noel na ating basbasan, pasinayaan at buksan muli ang ating Eucharistic Adoration Chapel. Kaya nga mamaya pagkatapos ng misa ay ating itatanghal ang Santissimo Sacramento at iluluklok natin sa ating Adoration Chapel. Sapagkat batid natin ang kahalagahan ng pagdarasal at pananalangin lalo na sa harapan ng Santissimo Sacramento, sapagkat sa pagharap sa Santissimo Sacramento, mistulang humaharap tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At iyon ang buod ng isang tunay na dasal, na tayo'y humaharap sa Kanya. Narinig natin, tinanong si Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Ano ang pinaka-importante? Naalala ko po nung kami nasa seminaryo, ito'y tinanong ng aming profesor. Pinabasa niya sa amin ang talatang ito at sinabi niya, ano ang unang inutos ng Diyos? At ang sagot namin agad ay, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong katawan, ng buong mong lakas. At sabi ng profesor namin, mali. Basahin niyo uli. At nung binasa dahan-dahan, napagtanto namin na bago pa sinabi ni Jesus na ibigin mo ang Diyos, ang sinabi muna ni Jesus, makinig ka, Israel. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong lakas, ng buong mong pagkatao. Ang una raw na utos bago magmahal ay makinig. Makinig. At di po ba sa dasal, ito rin ang unang hakbang, ang una nating dapat ginagawa kapag tayo'y nagdarasal. Minsan po kasi akala natin sa dasal ay magbigay ng litanya ng lahat ng gusto natin. Biyernes po ngayon, araw ng kamalmahalang puso ni Jesus, araw ng mahal na pong Jesus sa Sarenot. Alam niyo po, lagi ko pinagmamasa ng mga deboto sa Quiapo. Nagmamasan ko sila pagkatapos ko magmisa, buong araw, nasa sulok ako minsan, titignan ko yung mga nagdadasal, papasok ng simbahan, mag-aantanda ng krus, at makikita mo ang paggalaw ng bibig.
At iba, makita mo talaga ang bilis ng galaw ng bibig. Inuusal ang lahat ng kanilang dasal. Ang lahat siguro ng kanilang kahilingan sa Panginoong Jesucristo. At kapag huminto ng gumalaw ang bibig, makita nyo, mag-aantanda na at aalis na. Dahil ko sinasabi sa mga deboto, kung makagagalaw lang ang Diyos, kung makapagsasalita lang siya, sasabihin niya, teka, huwag ka munang aalis. Hindi pa ako nagsasalita. Hindi pa tapos ang dasal mo. Minsan kasi ganun ho tayo, pagluhod, Lord, pumasa sana ako sa exam, yung anak ko sana makagraduate, mabigyan ako ng visa, matanggap ako sa trabaho, gumaling yung asawa ko, umasenso kami, etc. Salamat po. Alis na tayo. Kung mangungusap ang Diyos, baka hilahin tayo. Sabihin, sandali lang, hindi ka pa tapos magdasal. Ikaw pa lang ang nagsasalita, hindi pa ako nagsasalita. Sa katunayan nga, ang mas mahalagang bahagi ng dasal ay hindi yung sinasabi natin, alam na ng Diyos kung ano hinihingi natin, sa totoo lang. Ang mas mahalaga at pinakapuso ng dasal ay ang marinig natin ang gustong sabihin ng Diyos. Kaya sana, lalo na kapag tayo nasa Adoration Chapel, kaya nga hinihiling tayo manahimik. Meron daw isang bata, tinanong, bakit kailangan tahimik sa library? Kasi po ma'am, nagbabasa at nag-aaral ang mga tao. Bakit kailangan tahimik sa bahay? Kasi po, nagpapahinga si Lola. Bakit kailangan tahimik sa simbahan? Kasi po, natutulog ang mga tao. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kung gising pa. No? Bakit tayo kailangan tahimik? Lalo na sa Adoration Chapel, lalo na sa simbahan, para marinig natin ang Diyos. Dahil ang tunay na dasal ay pakikinig sa Diyos. Sapagkat kapag narinig natin ang Diyos, doon tayo mas tamang makapagmamahal. Doon tayo mas tamang makasusunod. Doon tayo mas tamang makapag-aalay. Kaya nga sinabi rin ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, aanin ko yung mga sinusunog niyong alay kung hindi naman kayo tunay na nagmamahal. Kung hindi kayo tunay na sumusunod, kung hindi kayo tunay na nakikinig. Kaya mga kapatid, ngayong panahon, lalo na ng Kwaresma, pinapaigting natin yung tatlong bagay, pagdarasal, pagsasakripisyo, at pagkakawang gawa. Pero ang lahat ng ito'y bunga ng ating pakikinig sa Diyos. Dahil kung gagawin natin ito nang hindi naman talaga nakikinig sa Diyos, kulang po. Kulang ang dasal. Kulang ang kawang gawa. Kulang ang sakripisyo. Dahil ito'y hindi bunsod ng pakikinig sa Diyos. Kaya sana po tuwing tayo'y nagdarasal, nagsisimba, pumupunta sa Adoration Chapel, sana wag lang natin sabihin, Lord, makinig ka sa akin, ito po yung aking dasal. Sana masabi din natin, Lord, nandito ako. Handa pong makinig sa inyo. Sana pag nagdadasal tayo, hindi lang natin sabihin, Lord, ito po ang gusto ko. Sana masabi din natin, Lord, ano po yung gusto ninyo? Sapagkat kapag tunay tayong nakikinig, tunay tayong nagdadasal sa Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy natin ipagdasal ang kalakasan ni Papa Francisco at isama natin sa intention ngayon ng lahat ng mga nagpapadasal sa atin, lahat ng mga pinangakuan nating ipagdasal at ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hangganan, katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.